Magandang araw sa inyong lahat. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Maharlika saglit, no? So may lumabas na balita nga. Ito, na-review na rin natin yung balita na yan kay Mima Alicia. Na kung saan, ginurgur niya yung kanyang asawang 76 years old, right? No? Di ko lang maalala kung kailan daw po yun sinasabi na namatay si Mr. Woodruff. At kung saan, 1 week lang na trinabaho niya, sabi, pinainom ng, coolant, yung matanda, kawawa naman. Talagang mabisang magiging panglason dahil nga po ano raw, colorless, tapos, odorless, tapos manamis-namis ang lasa. Although binanggit ni Mima, ito po ay, tasteless kasi yun ang sabi sa kanya, 'di ba, ni Yona. Now, ang inaasahan po natin dito ay sagutin niya. 'Di ba? Nagkaroon ka ba ng asawa na senior citizen na na Black American, 'di ba? O Afro, 'di ba? Nagkaroon ka raw ng anak, 'di ba? Kung talagang mahal niya 'yon, yung matanda, dapat po magre-react siya diyan. Dahil isa siyang dakilang pakialamera, fake news peddler. Oh, hinahamon pa nga siya ni Mima Alicia na, sige, magdemanda ka kahit saang korte. Haharapin kita. 'Di ba? O bakit hindi ngayon makapagbunga nga diyan si Maharlika? Hindi naman po ito bilang ganti, no, sa kanyang mga pinagagawa. This is the consequences of what she is doing. Siyempre may mga tao pong lalabas, 75 years old. Thank you, Ate Gemma. 'Di ba? May mga tao po na ah, maglalabas ngayon ng mga baho niya. Siya kasi, yung taong walang baho, pinababaho niya. So, doon po sa matinong tao na may galit sa kanya, ilalabas ngayon yung baho niya. Oh, bakit hindi ngayon makasagot si Maharlika, 'di ba? Yun lang, ipakita lang niya na hindi hindi black yung napangasawa kong namatay. Oh, pakita niya yung picture, 'di ba? Kung talagang totoo na na mahal niya yung namayapang matanda. Oh, kasi maski sa mga lumang pictures wala eh. 'Di ba? So mukhang tumutugma doon sa sinasabi na just for the insurance only. Hmm. Kaya kinakailangan dito, mga kababayan, sumagot siya, 'di ba? Ngiyaw-ngiyaw siya ng ngiyaw-ngiyaw na na kung ano-anong mga paninira sa kung kani-kaninong tao. O ngayon, eto, isa talaga naman po itong nakakasira sa kanya. And for sure, ito, umabot na rin ito sa Amerika. Pero bakit? Ah, May mga nakita na ako ng mga nag-react din tungkol dito ng mga nasa Amerika. Oh, harapin niya ngayon 'yun, 'yun ang mga kasuhan niya. Oh, tignan natin, 'di ba? Okay, so 'yun lang. Ang pangalan po ng hindi po binanggit kasi kung anong first name ng asawa, eh, pero Woodruff, 'no? I'm not sure kung kailan ito namatay. I asked, Go Philippines, and they said yesterday, 2011. Hmm. Kasi puwede po nating ma-search 'yan, diyan po sa legacy.com or obituary. Makikita po natin 'yun, kung sino yung, Woodruff na namatay ng gano'ng petsa o gano'ng taon or buwan. Lalagay mo lang rin yung estate, yung state, hindi estate, state, 'di ba, California. Oh, ta's makikita na natin, 'di ba? Sabi ni Hermie Basinger, ang dami ko nang napanood na ganyang cases sa US, pinapatay ang asawa for money. Kaya nga, eh. Woodrow ba? Hindi, Woodruff ang, apelyido. Puntahan niyo na lang dito sa sa vlog ni Mima Alicia. Yan, makikita niyo ron. Caregiver siya tapos meron ata itong, nursing background, 'di ba? This is very interesting na kasi panay ang sabi niya na mahal-mahal niya ang bayan. Yung asawa niya, yung anak niya, 'di ba? Oh.
Bakit hindi siya makapag-react diyan? Hmm. Hindi naman po sa inaakusahan natin, hindi natin inaakusahan. Kaya lang ito'y lumabas na nga po in public, so tayo po, asar tayo sa kanya, kaya nagre-react tayo and we challenge her. Sagutin niya 'yan, akusasyon na 'yan. Hmm. And also I encourage yung pamilya ng asawa niya na, sabi nga, kinasuhan daw siya, "Come on, bring it on." 'Di ba? Refile the case. Oh, if it's murder, that is a possible murder. Or kung ano ba, parricide 'yan, asawa 'yan, 'di ba? Okay. Tama, siya naman ang sumagot. Oo, hindi pa 'yan, eh. Wala pa lang kaibigan dun. Isa pa, tignan niyo yung website, yung YouTube niya. Pinagkakakitaan na naman yang mga kababayan natin. Nung campaign period pala, 'no, ito kinonfirm na sa akin nung mga loyalista sa US, eh, yung mga pa-party niya, may singil, may bayad, 'no, may contribution. Basta naniningil, meron pa nga nagtatawag pa 'yan, 'no, nagko-call center pa 'yan para tawagan yung mga ini-invite niya, 'di ba, ta's may ambagan. Tapos, ngayon naman, meron siyang yung mga ano niya, mga t-shirt na binebenta, putragis na 'yan. Akala mo mga Louis Vuitton ang presyo, ang mamahal, 'di ba? Ang palusot do'n, para kung kani-kaninong ibibigay na namang tulong, gano'n, 'di ba? Kaya sa mga kababayan natin, kung talagang totoong kayo, mahal niyo ang bayan natin, tapon niyo na si Maharlika, the fake news peddler. 'Di ba? Wala namang nailalabas na ebidensya, eh. Tingnan niyo ito, binulabog ang Senado, oo. Jukebox din. Nung kinulang na yata ng hulog, inilaglag kung sino yung promotor nitong, pulburon issue. 'Di ba? Ay naku, okey siya, sige ho, it's dinner time. Okay, so buyers po muna, ha. Maraming